All right, so let's confess our theme together. 1, 2, 3. Arise and build a faith uncompromising generation. I'll elaborate this later on, but we live in at a time na ang mga values ngayon malalabo na. The sense of right and wrong is becoming so confusing. What is right to others now ay napakalayo na to what is right sa pamantayan ng salita ng ating Panginoon. Gusto kong immediate na sabihin, tayo po'y tinawag ng Diyos, maging Kristiyano at mabago at hindi maging hunyango. Alam niyo yung hunyango? Yung hunyango yung nagpapalit ng kulay. Masyadong nagbe-blend sa kanyang surroundings. At kung ano ang surrounding, yun din ang kulay niya. So, cute yung hayop na yon, pero hindi siya maging magandang illustration ng Kristiyano. Bakit? Kasi may iba, Kristiyano sila, pagkasama ibang Kristiyano, pag hindi na Kristiyano ang kasama, nakakalimutan nilang siya po'y Kristiyano at nakikibagay na sa gawa ng mga taong malayo sa Diyos. So the very challenge here of faith, uncompromising generation is really very challenging. You've got to show to God that you really belong to Him in the midst of a world that is so confused with their identity. So, bago ko ipagpatuloy ang isang simpleng mensaheng pinamagatang kung God can transform and God can restore and transform your life, I want you to please be blessed with this wonderful ABP. Ang iba'y napanood na to, nung last water baptism ho, ay pinalabas ko rin ito. And every time I watch the testimony of this precious sister, I cannot help but to really be touched and be reminded, makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Watch this, please. I am Beatrice Cabrera, 28 years old, and kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Psychology. Bago po ang lahat, gusto ko yung dalhin dun sa nakaraan ko. Nag-start lahat to when I was 11 years old. So, sa edad na yon, syempre, willing kang i-take lahat para makita mo lang or masagot mo lang yung mga tanong mo dun sa curiosity mo. Nagtuloy-tuloy hanggang 19 years old. Pumasok ako dun sa isang bagay na alam kong babago sa aking buhay. Naging part ako ng LGBT. Yung time na yon, parang hanap ko lang is pansariling kaligayahan. Nagkaroon ako ng mga girlfriend kasi for almost 8 years, parang naisip ko lang yung self-satisfaction ko. Hindi ko na naisip yung kung tama ba yung ginagawa ko. Siguro sobrang nahirapan na ako. Kinausap ko si Lord. I pray to Him na baguhin niya ako. Tanggalin niya ako sa ganung environment, sa ganung paligid. After that, binigyan niya ako ng magkakataon na makapag-aral ulit. Na alam ko, yung prayer ko, natanggalin ako sa ganung paligid. Alam ko yun yung sagot. Pinakilala niya sa akin si Ate Charis. Siya yung parang binigay na way ni Lord. Niyaya niya ako mag-attend. Yun nga, sa JIL Santo Tomas. Doon ko mas na-realize na yung mga tanong, yung tanong na pilit na pinapasok ng nasa paligid mo. Siya lang yung makakapagbigay. Siya lang yung makakasagot talaga lahat. Yung kulang na nararamdaman ko sa puso ko, that time, alam ko, sinagot niya na. Gusto kong mag-iwan din ng isang Bible verse dun sa Romans 12, verse 2, na don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you
into a new person by changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Nagmula nung pinapasok ko si Lord sa aking puso, ang daming nagbago. Yung dating lesbian, nangiinom, nag-iossi, binago niya lahat. He healed me, He saved me, He cleaned me, and most importantly is yung minahal niya ako. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. Huwag nating isipin yung mga pansariling kaligayahan lang. And sa bawat desisyon nating gagawin, ask God first. This is all for the glory of God. I am saved, I am loved, and I am transformed by Jesus Christ. Ako pong muli si Bea Chris Cabrera. Sa Diyos ang lahat ng papuri. All right. A better clap of praise to the Lord Jesus Christ. Amazing testimony, isn't it? Talagang every time na mapanood ko po ito and the other testimonies, it will remind us, napakabuti ng Diyos. Napakamapag-ibig niya. Lahat bibigyan niya ng pagkakataon upang makilala siya, makapanumbalik sa Kanya. But just like Sister Bea, people need to make the right decision. Everybody say choices. So we just have to practice and use properly the gift of the freedom to choose that God entrusted to us. So imposible yung nangyari talaga sa Kanya. Hindi siya nabago ng pangaral ng magulang, tinatadtad ng pangaral ng magulang, pero nabago siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kita nyo kanina, no? Yung mga picture niya, pogi niya, no? So kahit babae siya, ang dami niyang napapatibok na puso na totoong kababaihan. Pero yung change niya, very obvious, may nasabi siyang salita. Dati, yung satisfaction ko lang, ang iniisip ko, yung kasiyahan ko lang, hindi ko na naitatanong kung tama pa bang ginagawa ko. And so that's the start of the transformation ng kanyang buhay. At dati siya ang naghahari lang sa buhay niya. Natutunan niyang ipasakop ang buhay niya sa paghahari ng Diyos. And so from the light, she was transported into the kingdom of light. From darkness, she was transferred into the kingdom of light. Madaling salita po, ang ating Diyos ay isang Diyos na nagre-restore at nagtatransform ng buhay. Purihin ang Panginoon. He can do that to Sister Bea. He can do that to your life. He can do that to everyone's life. Ang central idea that I would like to emphasize is this. God is a God who can restore and transform your life when you step and stand in faith. We need to learn how to step in faith. Everybody say step in faith. Everybody say stand in faith. We're talking about the theme of faith, uncompromising generation. So, mahalaga yung paghakbang sa pananampalataya, mga kapatid. Mahalaga yung pagtindig sa pananampalataya. Hindi naman basta nangyari yun kay Sister Bea ng bigla-bigla. Meron din siyang ginawa. Humakbang siya sa pananampalataya. So, tinawag tayo ng Panginoon upang maging matibay sa pananampalataya. Hindi yung madali tayong matangay o bumigay sa mga pressures, kultura o gawang lihis sa tapat na pananampalataya sa Diyos na buhay. Kailangan maunawaan po yun ng lahat ng nagsasabing Jesus is my Lord. Hindi pwede yung sa lips lang, pero pag sinuri mo ang buhay, hindi siya faith uncompromising, kundi faith compromising. So we've got to revisit this dahil
sa huling panahon, talagang marami ang confusion. Pag nagbabad ka lang sa telebisyon, nagbabad ka sa social media content ngayon, kung ano-anong information ang nakukuha ng mga tao. Iba't ibang value systems na lihis sa kalooban ng Panginoon at lihis sa kingdom values. Hindi alam ng ibang sinusunod nilang value system ay ang value system na ng mundo. Pareho nung lifestyle ni Sister Bea nung wala pa siya kay Jesus. Basta't yung kung ano yung maramdaman kong masyahan ako, sariling satisfaction lang ang iniisip. Hindi na humihimpil at nagtatanong, ito bang ginagawa ko? Tama pa ba to o hindi sa harap ng Diyos? So when you say uncompromising faith, that's not just a beautiful cliche, malalim po yun. So, ang diablo pagka tinignan natin, sobrang seryoso siya sa pagsira ng buhay. He came to steal, to kill, and to destroy. Master yan ng mga matagal na sa pananampalataya. Until now, yan pa rin ang paborito niyang misyon. Saya-saya ng relasyong pampamilya, maya-maya, bakit nasisira? So he came to steal, to kill, and to destroy. At ginagawa po ito ng kaaway sa iba't ibang kaparaanan. Maging sa mga paraang tila nakakasaya pero nakakasira. Pagka tinanong nyo yung mga nag-aadik-adik at saka yung mga nahook sa sigarilyo, ang feeling niyan, langit daw, langit. Pero nasusunog yung baga, yung liver, at yung utak natutuyo at lalo na kung nagiging adik sa shabuyan. Pero nasisiyahan. So the devil does his mission of destroying lives in various ways. And many times in ways na nag-i-enjoy yung iba, pero habang nag-i-enjoy, nawawasak ang buhay. Nakaka-enjoy yung minsang nag-o-online kasi feeling mo mananalo ka ng milyon-milyon. Pero bumabaong ka sa utang. So the devil destroys lives in various ways. Yung iba, lifestyle of immorality. Pero salamat, yung verse na yun may kadugtong. Kahit seryoso si Diablo sa pagsira ng buhay, lalong seryoso ang Panginoon sa pagliligtas at pagbabago ng buhay. Jesus said, I have come that you might have life. And that you might have it more abundantly. So, patuloy nating titignan si Nehemias bilang referensya sa ating Arise and Build. Pamula nung October last year, sikat na si Nehemiah. Nehemiah, sa Tagalog, Nehemias. Tingin ko yung mga bagong kasal at magkakanak, maraming magkakapangalang Nehemiah. Sigat na masyado siya. Nehemiah means the Lord has comforted. At a time na walang pag-asa ang Israel, ay itinulot ng Diyos na mayroong isang Nehemiahang manindigan para sa layunin po ng ating Panginoon. Before I proceed to these three important positions that we need to overcome at pumunta tayo sa mga posisyon na nakakaayos ng buhay, pansinin natin sandali at i-reflect some realities in this world. Sa totoo lang, ang mundo talagang wasak. The world is really broken. Kahit sa gabi, may mga magagandang panoorin, lugar na pupuntahan. Generally, the world that we have is a broken world. The society we live in, bagamat pwedeng magandang suot, magaganda ang brand ng gamit, the society that we have is rotting, nabubulok. Iba't ibang klase ng krimen, iba't ibang klase ng lifestyle na epekto ng kasalanan at wickedness. And what happens is that the generation that we live in is in effect deteriorating at an alarming rate morally. May mga kabataan ngayon, 14 pa lang, may mga karanasan na. Magugulat ka. Nag-textan lang, silang dalawa na daw.
Hindi man kakilala, nakita sa Facebook, ang gwapo-gwapo, nakipagrelasyon. Noon pala ay 50 anyos na at gumamit lang ng litrato na pang 21 years old. Imagine how gullible so many people are today. The morality is eroding. May mga secular beliefs po sa ating kapanahunan that are becoming more and more anti-God and anti-Bible. Napanood nyo siguro yung iba sa social media, merong Church of Satan dyan sa California. Pinupunit-punit pa ang Bible. Oh my God! Shameless and unafraid. Sa Brazil, sinasamba si Satanas, nagparada, ang laki ng imahen ng Diablo. Tapos hinahatak-hatak ang Lord Jesus na parang tagumpay si Diablo, talunan si Jesus. Minamak ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. What happened next, nagpadala ng delubyo ang Panginoon, same street, kung saan nila hinamak ang kabanalan ng Diyos, ang daming namatay. Nobody can mock God. But today's society is becoming more and more anti-God and anti-Bible. In fact, sa huling panahon, ang sabi ng banal na kasulatan, lalo na sa 7 great years of tribulation, sa ating pong posisyon as Bible believers, bago mangyari yung 7 great years of tribulation, rapture of the church muna. Sabi ng Lord yun siya'y dumating, naririnig sa simbahan, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mangyayari po yan. Kasi yung hula doon sa kanyang huling sa second coming, mas marami kesa sa first coming. Nung siya'y nagkatawang tao at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Nangyari yun. Pero mas marami ang biblical prophecies sa kanyang second coming. So kung nangyari yung unang pagbabalik o pambigyan ng pagkakataon po ang tao, higit na mangyayari ang kanyang pangako ng ikalawang pagbabalik. Kung kailan mangyayari lang, Diyos lang pong nakakaalam. Binibigyan lang niya ng tsansa ang maraming tao na bago maging huli ang lahat, makapanumbalik sa Diyos. And really get out from lifestyles na pa-impyerno, papuntang kapahamakan. Kaso, ang bigat kasi talaga ho ng spiritual blindness. Napakagaling manlibang talaga ni Satanas at ng mundo. So, yung iba ay escapist mode sila para takasan ng problema, ginagawang libangan ng kamunduhan. Pati hindi dapat gawing libangan, pinapatulan. So, the Antichrist, the word anti means number 1, against, second, replace. Yan ang paliwanag ng yumaong Derek Prince, a very respected international Bible teacher. So, pati nga ang Israel, malalanse sa una. Ang sabi ng scripture, akala nila si Jesus yun. Kasi nga, with the complex problems of today's world, the Antichrist will appear very charismatic, very handsome, at matalino. So many nations maniniwala sa kanya, mag-o-offer siya ng solution sa complex problems of this world. Pati nga Israel, ang sabi ng Biblia, madadaya sa una. Mahahalata lang siya kapag nagpaalay na ng baboy sa banal na templo. Kasi, talagang, yan ay abominable, karumal-dumal yan sa mga Hudyo. So, dun siya mahahalata, hindi ito ang Kristo. Ang tunay palang Kristo, yung dumating 2,000 years ago, and then Israel will be saved, the Bible says. So, these things ay unfolding right before us. Ang tao hindi nagbago. Nagbago lang yung damit, naging moderno ang teknolohiya. But pride is still there. Saan ka makakakita ng bansang kilapad-lapad na, ba't gusto mo pang kamkamin yung hindi mo bansa? Nangyayaring giyera sa Russia at saka sa Ukraine. At maaawa ka sa mga tao, mga bata, matatanda, just because of the arrogance and ego of one person. So people actually basically have not changed. Ma-pride pa rin, sakim pa rin, malaswa pa rin, naging moderno lang yung setting. So we're in the last days. In fact, the Bible says, Matthew 24 verse 12 to 13, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So ang wickedness daw lalaganap.
Gagawin ng mga tao normal ang karumihan at kalaswaan. Lalaganap. But he who stands firm to the end will be saved. Pakibalik natin yung verse. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. So in God's timetable, ikinakalat pa ang gospel. Para pagdating po ng panahon, walang sino mang tao ang makapagduduro sa Diyos. Diyos, exempted ako. Pumunta ng impyerno, hindi ko naman narinig ang truth eh. Hindi. Lahat ng tao bibigyan ng Diyos ang pagkakataon. May television ngayon, may social media ngayon. Wala nang excuse ang tao. Kaya ako ang aking unawa, sobrang lapit na. Sobrang lapit. Kung kailan walang announcement. So yung mga lemya-lemya sa buhay pananampalataya, delikado ho. Ang God's people, isa sa keyword is be watchful. Maging mapagbantay. Hindi yung madali kang napapatangay. Because it takes faith, operating in faith, to overcome the natural tendency of people to be confined to the five senses. Which is totoo naman, kasi totoo yung physical world eh. Material world is true. Pero maraming tao, dahil sa bulag spiritual, hindi nila maintindihan na may physical reality, meron ding spiritual and eternal realities. Example, 1 Thessalonians 5:23. Ano ang sabi ng 1 Thessalonians 5:23? Media player, please. Sana mabilis pag nagbanggit ng verse. Praise God. 1 Thessalonians 5:23. Memoryado ko pero gusto kong mabasa nating sabay-sabay. Everybody read po. 1, 2, 3. Now, may the God of peace make you holy in every way. May your whole spirit and soul and body. So, hindi lang tayo puro body. Meron tayong spirit, meron tayong soul, at yung spirit and soul natin nasa loob ng ating body. Be kept blameless until the Lord Jesus Christ comes again. Notice, hindi sinabing may your whole body and soul and spirit. Hindi. Inuna ang spirit. In the Bible interpretation, meron pong tinatawag na the law of first mention. Ang ibig sabihin nun, yung halaga ng unang nababanggit. So, hindi aksidente na inuna ang spirit at soul, huli ang body. Kasi ang body, pagka namatay na to, nagkasakit ka, nagka-cancer, or what, babalik talaga sa alikabok yan. Kahit na lagi kang merong avocado cream. Babalik talaga sa alikabok yan. Okay? Pero yung spirit and soul, yun yung nalalang ayon sa wangis ng Diyos, hindi ho nawawala yun. Ito yung pupunta sa langit kung ligtas ka, at tama ang relasyon mo sa Diyos, o pupunta sa impyerno at walang hanggang kapahamakan kapag binaliwala mo or inignore mo ang iyong manlilikha at ang kanyang mga kautusan. So this is what is at stake now. But the natural tendency of people is that we're more confined to what we see. That is why it takes faith to operate according to the will of God. Kasi maraming gusto ho ang laman natin, madalas taliwas sa kalooban ng Diyos. The temptation now for sexuality is grabe. Many people now just see other people, hindi na bilang kapwa-tao, kundi another sex object. Lalo na kung babad na babad sa mga materials na ang pamulat sa mata ng tao, sa isip ng tao, ang sexualidad na corrupted. So we live at a time where we need to develop a faith and compromising attitude. At iisipin mo, hindi lang yung makakasatisfy sa'yo, kundi iniisip mo, tama pa ba ang ginagawa ko? Just like Sister Bea Chris. Palapakan ho natin sandali ang Panginoon. This is a reminder for all God's people, and in fact, for all the created human beings by God. At wag tayong mapatihulog sa iba't ibang klase ng lifestyle. Sa ibang bansa ngayon, pati ho
like in Canada, legalize na ang addiction. At merong, para gagayahin nila ang Netherlands, meron silang, sa Netherlands, may needle park dun eh, na kapag dun ka nagtuturok, hindi ka huhulihin. Sabi ko, anong logic nun? O di paglabas nun, addict pa rin yun. Imagine that. Tapos legal ang prostitution. Eh kahit illegalize pa yan, it doesn't change the fact that it's sin and it is against the will of God. Ang batas ng Diyos mas mataas sa batas ng tao. Nakakatakot ho. Talaga nabubuhay tayo sa huling panahon. Meron pa silang batas na kinoconsider ngayon, yung euthanasia. Yung legal na pagpatay. Halimbawa, banas na ako sa buhay, ino-authorize ko ang doktor na ako'y turukan ng anumang chemical hanggang sa ako'y mamatay. Ayoko nang mabuhay. Imagine kung ano-anong klaseng foolishness ang pumapasok sa isip ng maraming tao ngayon. Wala nang moralidad. Basta kung anong gusto ko. Ako ang nagahari. Buhay ko to. Wala kayong pakialam sa akin. So, gagawin ko kung ano ang gusto ko. So, wickedness will increase. The so-called same-sex marriage and gender ideology, kumakalat ngayon yan sa maraming bansa. Kaya maging mapagbantay ho tayo at wag nating pababayaan makapasok ito sa bansa natin. May nagtutulak na sa ating kongreso. Bakit? Big money is involved eh. Natuklasan ng ating Bishop Brother Eddie, who is also a lawmaker now. Buti na lang tayo ay may Daniel sa ating mga lawmakers. Natuklasan from kindergarten, grade 10, meron palang proposal ngayon, mismong sa DEX, na ipapasok na ang pagtuturo ng gender ideology. I cannot imagine the fact, dalawang lalaking balbas sarado makikita ng apo mo sa daan naghahalikan. What kind of society are we building? At ang magulang aalisan ng karapatan na sabihin sa anak na anak, lalaki ka kung siya'y lalaki at anak, babae ka kung siya'y babae. Wala na raw karapatan ng magulang. So, pati pananampalatayang Kristiyano sasaklawin. It's a work of the devil. It's an anti-God. It's an anti-Bible spirit in the name of human rights. Listen, human rights without moral boundaries is rebellion against God. Real freedom has boundaries. We all know that. Kaya, nakakagulat. Lately, merong isang Grammy Award, February. Ang binigyan ng award, mga sinasamba si Satanas. Tingnan niyo yung picture na to. Pakita niyo. Sam Smith and Kim Petras, the first transgender daw na nagkaroon ng Grammy Music Award, ang title pa, Unholy, pinangangalandakan yung kalaswaan. Tapos, Cage and Fire, at tuwan-tuwa mga tao, hoy, talented, talented. Na kapag in-assess mo, it's actually a worship to the devil. But bulag spiritual eh. So we live at a time where you need to review, sino ka? Anong identity mo? Ano ang sinasampalatayanan mo? Because if you don't know these things, madali kang matatangay, madali kang mag-compromise with all sorts of demonically influenced value system. God loves all people, but God hates sin. Hindi yung minimix-mix, di ba ang Diyos ninyo, God of love. Bakit ganyan kayo? So hindi kayo Kristiyano. Ginagamit pa ang Bible in a kind of twisted. Kala mo sila pa ang expert. Para lang pagbigyan yung kalaswaan at yung klase ng lifestyle na rebellion sa Diyos. So God's people, we are exposed to these things every day. You've got to be a Daniel. You've got to be a Shadrach, Meshach, Abednego. You've got to learn how to develop a stand-up faith in a bow-down culture. Nabubuhay tayo sa kulturang yung iba, ang daling lumuhod, ang daling magbilib. Ang galing niya. Pero teka muna, yung artistang pinapalakpakan mo, have you already asked, ano kaya ang value ang pinopromote nito? Pag nanonood ako ng television, if Jesus is seated beside me, will I watch this kind of film?
Hindi. Kapag mag-isa na lang tayo, akala natin hindi na tayo, wala nang kwenta ang Diyos sa atin. Sariling satisfaction ang iniisip. The challenge is very important, especially nowadays. Faith, uncompromising generation. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Look at this, 2 Timothy 3 verse 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive. Sa States, saan ka makakakitang binabaril mo ang mga bata? Ako, ang connect ko dyan, pamula nung mauso yung mga games na tataas ang score mo pag marami kang napapatay, it damages the psyche of many people. Binibilang pa yung mga napapatay na bata sa eskwelahan. What is that? Kaya, yun ang mga magulang, tayo ho ang gagabay sa mga anak natin. May mga laro na okay. Pero yung mga laro na para tumaas ang yung score, dapat marami kang mapatay, it conditions the psyche, okay lang ang violence, okay lang ang pumatay. Unti-unti ang pagwasak ng kultura eh. And the devil knows it. So yung mga walang discernment, sila yung madaling malanse. Disobedient to parents, ungrateful, unholy. O di tama-tama yung nanalo sa Grammy. Without love, unforgiving, slanderous. Yung iba kung magmura ngayon, grabe. Ginagaya pa ang mga banyaga sa F word. Alam ko namang naisip niyo, huwag niyo nang banggitin. Okay? Without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures more than lovers of God. Wala nang pakundangan kung nalulugod pa ba ang Diyos sa buhay ko, hindi. Basta't self-pleasers, people pleasers, walang pakialam kung nalulugod ang Diyos o hindi. The statement of Beatrice is very simple but striking. Satisfaction ko lang po dati ang naiisip ko. Hindi ko na naiisip kung tama pa ba o hindi ang ginagawa ko sa harap ng Diyos. Thank God, sinagip siya ng Panginoon. She's now one of our anointed worship leaders in JIL Santo Tomas, leading people to worship the one true God. Ngayon, karangalan ng magulang at karangalan ng lipunan. Pinararangalan si Jesus. So God can restore and transform your life. Having a form of godliness, but denying its power. Religyoso, pero hindi makita yung kabanalan sa kanyang buhay. Seeming religious, having a form of godliness, but denying its power. Have nothing to do with them. Madaling salita, mapanganib ang huling panahon, madali kang matatangay, madali kang malalanse, kapag ka hindi malakas ang iyong discernment, the moral degradation or decadence is terrible. Pag decadence, pagbagsak, pagsira, pagbaba ng moralidad. So hindi po natin kinakailangang mahila sa ganitong klaseng espiritu sa huling panahon. Pagka sinabing perversions, for instance, pag Tagalog, kabuktutan. There are so many sexual perversions now. And it starts in the heart, it starts in the mind. At magugulat ka, karapatan daw nila yon. Pinagtatanggol pa. At makukulong ka pa kapag na-approve yung batas na SOGI bill pag nasaktan mo ang damdamin nila. In fact, pati ngayon pagtawag ay nakakalito. Hindi mo alam kung he ba o she kasi baka masaktan eh. At yung iba, may they pa. Kasi daw pwede siyang lalaki, pwedeng babae. Hello, they. Yung iba raw ay okay na rin daw ang it. So this terrible thing that the devil is doing is destroying lives, is destroying societies. Noon hindi ko maintindihan. Ang bagsik naman ng Diyos. Bakit kaya niya ginunawang Sodom at Gomora? Nung una parang, bakit yata too much? Pero the more you understand the truth of God's Word, pwede pa lang yung spirito ng homosexuality and all kinds of sexual perversions na parang aso na lang ang tao. Wala nang dignidad.
Wala nang pinipili kung nanay mo to, o kapatid mo to, o kapwa lalaki mo to, o kapwa babae mo to. Pwede palang saklawin yan ang buong city. And God has to destroy these two cities, Sodom and Gomorrah. Pag hindi ginawa ng Diyos yun, hahawanan nila ang ibang mga syudad. So, we can see here, ang Diyos mabait pero mabagsik. Mahal tayo ng Diyos pero igalang mo rin siya. Palapakan natin sandali ang Panginoon. Huwag kang makalimot. Tama pa ba ang ginagawa ko o satisfaction ko na lang ang iniisip ko? Lovers of pleasure ba ako o hindi na ako lovers of God at lovers of pleasure na lang ako? So, this is very important reminder. Kaya nga, salamat at naipapangaral ang salita ng Diyos. The Apostle Peter, when they were persecuted because they're preaching the gospel, ay sumagot, we must obey God rather than men. We must obey God more than barkada. We must obey God more than best friend. Kung salungat ang sinasabit paghila sa iyo ng best friend mo, salungat sa kalooban ng Diyos. That is the uncompromising faith. Beshi, alam mo, mahal kita ha, pero pasensya na. Hindi ko pwedeng gawin yan eh. Hindi ayon kasi sa kalooban ng Diyos. Pero mahal kita. Yun ang uncompromising faith. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. You're not judgmental, but you're not compromising. There's a balance. It goes like this. Yung balance of truth and grace. Truth and grace. Truth without grace is mean. M-E-A-N. Mean. Meaning to say, you're rude. Pag truth lang ang sinasabi mo pero wala kang grace. But then, grace without truth is meaningless. We need a balance of truth and grace. Hindi ka nagpapalito sa katotohanan, pero hindi ka mapanghusga at hindi ka parang above all. Hindi, kapwa-tao mo yan, pero hindi ka nagpapalito sa katotohanan. Jesus is a man full of truth and grace. The Lord does not compromise. He's gracious, but He does not compromise. We need to see ourselves as part of that kind of generation. Kasi pagka tinignan mo ngayon ang buhay ng ibang Kristiyano, Jesus, Jesus ang lumalabas sa bibig. Pero pag tinignan mong buhay, ang layo sa salita ng Diyos. They just psychologize themselves. Pero kung dumating ang Panginoon, baka kasama sila sa maiiwan. Hindi pa totoo ang kanilang pananampalataya sa kanila. They just feel that they have it, but in reality, hindi ka mukha ni Sister Bea Grace, no? Daman-daman mo yung sincerity. Walang artificiality. Totoo sa kanya si Jesus. Purihin ang Panginoon. We need to come to that kind of spiritual maturity. Now, for the next minutes, gusto kong makita po natin ang napakagandang mga katotohanan through the life of Nehemiah. Let's go back again sa buhay ni Nehemiah when he said, "So I answered them and said to them, the God of heaven Himself will prosper us. Therefore we His servants will arise and build, but you have no heritage or right or memorial in Jerusalem," addressing those who contradict God's plan of the rebuilding of the walls of Jerusalem. So yung pag-arise and build, kalooban ng Diyos. Pero sila Sanballat, sila Tobiah, Gesem, ayaw nilang mabago ang buhay at kalagayan sa buhay ng mga Israelita. Ganon si Satanas. Si Satanas gusto niya manatili ka sa kasiraan. Manatili ka sa bondage. Ang Lord hindi. Gusto ng Lord makabangon ka. Gusto ng Panginoon maging maganda ang buhay mo. Yun ang Diyos natin. Ngayon, it's very important though that for us to experience restoration and transformation, we need to do our part, which is stepping in faith and standing in faith. These two things. So there are three positions that we need
to get out from. Kasi pag nagstay ka sa tatlong posisyon na to, hindi mo ma-experience ang restoration. Hindi mo mararanasan yung transformation na pangako ng Panginoon. What are these three things? The first one, indifference. So we need to move from indifference to being aware of God's heart of compassion. Alright, sa gathering natin ngayon sa ating church family, let's check on this. Indifference. So, pagkatapos niyang marinig ang kondisyon sa Jerusalem, Nehemiah was moved with compassion from the Lord. He really wept. That's in verse 1 up to verse 4. Hindi na natin babasahin. Alam na natin yung mga talatang yun. Read it for yourself. Pag sinabi pong indifference, it means lack of interest, concern, or sympathy. Yung pong attitude of and spirit of indifference, hadlang ito sa restoration eh. Hindi ka marirestore kapag hindi mo dinil ang spirit of lack of interest, lack of concern, lack of sympathy. Ito yung spirito na walang pakialam. Ito yung spirito na wala lang. And pag pinag-aralan po natin, si Nehemiah, ang ganda ng kanyang posisyon sa buhay. Cupbearer. Pero nung mabalitaan niya, yung kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga kababayan, the Lord moved his heart, humagulgol. At nung pinag-aralan ko, 4 months pala siyang nananalangin at nag-aayuno. Nilampasan pa ang ating 21 days of prayer and fasting. Talagang nagpakumbaba sa Diyos. Naantig niya ang puso ng Panginoon. And he began to understand, he operated in the compassion of the Lord Jesus Christ. Pumunta sa Jerusalem. Nung nasa Jerusalem na siya, hindi siya agad kumilos. Sinorbay niya ang lugar. Maraming kalat, wasak, burned ang gates. Talaga maawa ka. Tinignan niya yung hanggang dung gate sabi ng Bible, D-U-N-G. Na kung pag-aralan mo, yung palang gate na yon, dun literal na tinatapon yung excrement, mga tae, kumbaga ng hayop, iba't ibang basura. So makalat, marumi. Pero ang pinagtataka niya, for centuries, ganun sila, parang tinanggap na ng maraming tao ang pagkawasak na ganun. The spirit of indifference will make a person accept a certain situation that he or she should not accept. And it takes the anointing of God upon Nehemiah to wake up the spirit of people, to break the spirit of indifference. Pwede namang hindi tayo manatiling sira ang ating lungsod at buhay. Pwedeng itindig tayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Bakit ang iba'y tinanggap ng sira ang kanilang relasyon? Bakit yung iba'y tinanggap na sila'y addict? May mga taong tinanggap na ang pagkasira as though it's normal to them. When God is saying, I can transform your life. I can restore you, just like Sister Bea Grace. Bakit mo tinanggap na lubog ka na lang sa utang at ikaw ay adik na adik sa online sabong? So many people, because of that spirit of indifference, tinanggap na normal ang mga bagay na hindi nila dapat tanggaping normal. And God is waking up people by breaking the spirit of indifference. May mga taong nagsasabi, wala na akong pag-asa, kaya magpapatuloy na lang ako sa pagwawala sa buhay. Alam nyo, we've got to do something to overcome the spirit of indifference. Kasi may mga tao that they're indifferent towards so many things already. Wala na akong pakialam. They're indifferent toward their need for salvation. Wala nang pakialam sila. Kiligtas ako, kaya hindi. Kaya sa Diyos ako, kaya sa Diablo ako. I don't care. That's the spirit of indifference. And that has to be destroyed by the anointing of God. There are people na tinanggap na parang this world is all that there is in life. Wala akong pakialam kahit ako'y pumunta ng impyerno. May mga ganun na katigas ang puso. At may mga wala na, hindi na nakikinig sa magulang. Katulad kanina, disobedient to parents.
nagre-rebelde sa magulang. Ang spirit na ito, napaka-delikado nito At ang dahilan dito is spiritual blindness. Look at this, 2 Corinthians 4:4. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Nangyari ang transformation kay Sister Bea nung tumama sa isip niya at puso niya ang liwanag ng mabuting balita. The devil says, manatili ka na sa pagkawasak. Manatili ka na sa paglilive-in. Manatili ka na sa kalaswaan. Manatili ka na sa pornography. Ayos lang yan. That is what the devil is saying. But when the gospel strikes, sasabihin ng Panginoon, mahal pa rin kita, may pag-asa ka pa, makakabangon ka. Purihin ang Diyos. So anong boses ang iyong pakikinggan? So you've got to deal with that spirit of indifference. You've got to remind yourself of the following. Number 1, God did not forget me. Let us say it together. 1, 2, 3. God did not forget me. Hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. Siguro sa tagal nila na sira, nasanay na sila sa ganon, pati dumi hindi na nila nililinis. Siguro sa isip nila, wala na, kinalimutan na tayo ng Diyos. Pinadala ng Panginoon si Nehemiah. That means the Lord has comforted. And He has a message. Mga kababayan, gusto kong sabihin, nirali niya yung mga tao Gusto kong ipaalala, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Tumubo ang faith sa kanila. And from that day onward, something happened. Something happened. You see, isa sa mga i-overcome po nating kaisipan ay yung may saysay pa ba ang buhay ko? Isa yan sa malalim na psyche na dapat sagutin ng tao. Do I still matter? Do I matter to God? May saysay ba ako sa Diyos? Yung iba nga, pati Diyos sinisisi na. Ba't kung mahal ako ng Diyos? Ba't nagkaganito? Ba't pinagtaksilan ako? Bakit nagkasakit si Papa ko? So, nag-ooperate sila sa karnal na pangunawa sa buhay at pangyayari sa buhay. And they begin to conclude, kinalimutan kami ng Panginoon. Kaya nagwawala sa buhay. So, this thing has to be addressed. Yung pong lalaki na pako sa kanan ng Panginoon is one of the best examples on this. Alam niya, makasalanan siya. Alam niya, lihis ang buhay niya sa Diyos, but God still gave him a chance. Yung nasa kaliwa, napahamak yun kasi gusto niyang ituloy ang pagwawala sa buhay Ayaw magsisi. Pero itong nasa kanan, hindi ka na natakot sa sinabi mo. Tayo dapat parusahan dahil tayo nagkasala. Pero ang taong ito, referring to the Lord Jesus Christ, walang sala. At pagkatapos binalingan niyang Panginoon, Lord, remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong paraiso. At siya ang nakarinig ng most gracious, merciful words from our Savior that not even Peter received, but that guy heard it. Today, not tomorrow, not maybe, but today, you will be with me in paradise. Ang dating nun, pagka pinag-aralan natin, alam ng taong yun, basura na siya, wala na siyang pag-asa, sinusuka ng society, sinusuka ng kalangitan, wala na akong pagkalagyan. Yung pagtatanong niyang, Lord, remember me when you come into your kingdom, is like saying, Lord, does somebody like me still matter to you? Yung bang kapareho ng katulad ko, may saysay pa rin sa'yo, Lord? And the Lord's answer can be translated when He said, today you will be with me in paradise. It's as though the Lord Himself saying, you matter to me. Gusto kong i-anunsyo, you matter to God. Kahit na naging malala ka na, kahit na napalayo ka na, huwag mong paniwalaan ng kasinungalingan ng kaaway na kinalimutan ka ng Diyos. Hindi po totoo yun. Remind yourself,
Pag nasa lugmok na kalagayan ka, remind yourself, hindi pa rin ako kinakalimutan ng aking Diyos. Purihin ang Panginoon. The spirit of indifference can be broken. Alright? The second, God is compassionate toward me. Remind yourself of this. God is compassionate toward me. So, may awa ang Diyos, may pag-asa ka pa. The second thing, inability. So, the first position that you've got to overcome to experience restoration and transformation as a way of stepping in faith and standing in faith, indifference. So, move from indifference to becoming aware of God's compassion. Mabibreak yung spirit na yon. The second very dangerous position is the position of inability. So we've got to move from inability to tapping into God's ability and power. All right? Inability simply means the state of being unable to do something. Kaya feeling mo, wala ka nang magawa. Exhausted na lahat ang magagawa mo. So Nehemiah knew that he does not have the needed capacity on his own to do something about that very sorry situation in Israel ng kanyang mga kababayan. So he resorted to the most powerful channel to tap into God's power. What is that? Prayer. Nilapatan pa niya ng fasting. So, I'm talking here not just of the kind of prayer na, Lord, bless my food, thank you. I'm not talking about that kind of prayer. Yeah, ipag-pray ang pagkain. Pero ang klase po ng prayer na nakakapag-tap sa kapangyarihan ng Diyos, yung marubdob na pananalangin. May iba kasi nananalangin din kahit papaano, pero hindi na marubdob eh. Yung ba nga nagpe-pray, Lord, maraming salamat. Ano kaya ang ulam po ta? Yung bang wala na, yung isip mo at puso, hindi mo na nailalapit sa Diyos, naging ritual na lang. Biblical prayer is not just about getting something from God. Biblical prayer is first and foremost drawing closer to God. Paglalapit ng puso mo at buhay mo sa Diyos. Madaling salita, hindi ka pa nananalangin pag hindi mo nadarama ang kalapitan ng Diyos. And it takes focus. It takes concentration because the flesh doesn't want to pray. In fact, Jesus himself said, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ang flesh kumukontrang lagi yan. So lalapatan mo ng pagiging marubdob, the effectual, fervent. Pakibanggit, fervent. Marubdob, ibig sabihin. Ang marubdob na panalangin ng isang taong matuwid na lumalapit sa Diyos is powerful and effective. Avail it much. Ang prayer hindi para doon sa mga taong mahihirap lang. Mayaman si Nehemiah. In fact, never lose the point, mga kapatid. Never come to a point where you feel you don't need God anymore. I came to a conclusion many years ago, you never come to a point in life where you don't need God anymore. We will always need God. Kahit mayaman ka na, kahit kasing yaman mo pa si Bezos, o kaya si Elon Musk na pinakamayaman daw ngayon. Whatever status in life, we never come to a point that we never need God anymore. We will always need God. Hallelujah. Because without Him, we are nothing and we can do nothing. That's why the first blessedness is, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ibig sabihin nun, nararamdaman mo ang iyong karukhaang espiritual at ang kayamanan ng Diyos ay yung pag-asa sa buhay. Na ang Diyos ang kailangan ko. When you begin to pray that, Lord, ako na po wagyu. Kailangan da kayo kimbihe ko. Gusto kong sabihin sa iyo, maaantig mo ang puso ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Break that spirit of inability. Listen to the prayer of Nehemiah. Verse 6. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands, listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people Israel.
I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family. And I have sinned. We have sinned terribly by not obeying your commands, decrees, the regulations that you gave us through your servant Moses. Please remember what you told your servant Moses. If you are unfaithful to me, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I've chosen for my name to be honored. The people you rescued by your great power and strong hand are your servants. Oh Lord, please hear my prayer. You can almost see Nehemiah literally crying before God. Matalinong taong ito, pero napakamababa ng puso niya sa Panginoon. May ibang tao, nagkaroon lang ng laptop. Akala mo, sino na eh? Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart to be kind to me. In those days, I was the king's cupbearer. The best position in life is the position of humility before God. Mahirap mong ibagsak ang taong marunong magpakumbaba sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen? So, don't just try to make things work sa iyong sariling diskarte. Tap into God's power and ability. Listen, ang prayer, wala pong bayad yan. Pero tandaan nyo, napaka-makapangyarihan yan. Prayer is our currency to heaven. Wala kang pera, lumapit ka sa Diyos basta't marunong kang manalangin ng may pananampalataya, may mangyayaring himala pa rin sa buhay mo. Purihin ang Diyos. So never underestimate the power of an honest, fervent prayer before God. Gawin mong makatotohanan. So what do we need to do to overcome that sense of inability? Because, tama, wala kang magagawa. Pero, mag-tap ka sa kapangyarihan ng Diyos. What did Nehemiah do? That we should do, number 1, resolve to humbly come to God in prayer. That's in verse 4 to 6. And then incorporate some fasting, especially in occasions. Normal na dapat yan sa Kristiyano. Hindi dapat nag-i-struggle dyan ang Kristiyano. James 4 verse 8 says, come close to God and God will come close to you. Bakit po? Kasi mahirap pong makatanggap ng restoration ng isang taong malayo sa Diyos. Kailangan lumapit ka talaga sa Panginoon. The position ng kalayuan sa Diyos is not a position of restoration. So, you have to be resolved. Seseryosohin ko ang paglapit sa Diyos. Hindi ako maghapong nagtitiktok lang. Mananalangin ako. Purihin ang Panginoon. May mga taong dinadaan sa palibang-libang ang pagharap sa problema eh. Nalibang ka pero hindi nalulutas ang problema mo. Hindi. Lumapit ka sa Diyos. Huwag mong tatalikuran ang problema mo pretending as though you don't have problem and wishing that it will just go away because it will not go away. Pag inignore mo yan, you've got to do something. Come to God in prayer, kumikilos ang kamay ng Panginoon. So ang solusyon, hindi paglilibang. Ang solusyon, paglapit sa Diyos ng may pananalangin at kung maglilibang ka, hindi yung maglilibang kang tumatakas sa problema, kundi naglilibang ka na mayroong katiyakan ka sa iyong puso, alam ko, sinasamahan ako ng Diyos sa problemang ito. Purihin ang Panginoon. So we're balanced. We're not saying it's wrong na maglibang ka lang, but hanggang hindi mo ginagamit ito, umiiwas-iwas ka. And you just feel and hope, I hope this problem will go away. It will not go away like that. So yung iba, sasabihin nila, may problema, okay, naku, maglibang-libang ka lang. Kalimutan mo ang problema mo. Yeah, kinalimutan mo pero hindi nawala. Nalasing. Wala na akong problema. Nung hindi na nalasing, sabi ng problema, welcome back, Brad. Andun pa rin ang problema.
Pero iba yung marunong kang lumapit sa Diyos. Malulutas ang problema dyan. Kahit gaano kabigat yan. Hindi po ako nagbibiro. Second thing, repent from your sins before the Lord. That's in verse 6 to 8. So Nehemiah recognized that such ruin came to them because they disobeyed God's commands. They sinned. Madaling salita po, walang restoration kung walang tunay na pagsisisi ng kasalanan. No shortcuts. Because in the first place, ang kasalanan ang nagpapabagsak sa buhay. Sin ruins life. Yun ang dahilan kaya kami bumagsak, Panginoon, bilang isang bansa. Dahil tumalikod kami sa iyo. Tumalikod kami sa iyong mga panuntunan. And we repent, Lord. We repent. So that should be our position to break that spirit of inability. Narinig na natin ang kwentong ito, yung iba hindi pa. Pero i-repress natin. Isang bata na tawagin na lang natin sa pangalang Buknoy. Kasama si ate niya, family niya, nagpunta sila sa isang farm. Tuwan-tuwa sila at andun ang lola niya. Si Buknoy mahilig manirador. Kakatirador. Natirador niya yung paboritong bibe ni lola. At namatay. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, walang nakakakita. Ay salamat, nilibing si bibe. At umuwi. Pero yung puso niya, alam niya may nagawa siyang kasalanan. So sa halip na ipagtapat kay lola, inilihim ang kasalanan. Ika nga, walang lihim na hindi napupunyag. So nung nag-utos ang lola, mga apo, maglinis na ng bahay. Alam niyo, itong ate niya pala nakita. Boknoy, halika rito. Alam mo, yung nangyari, nakita ko yun. Hoy, ganun po ate, huwag mo sasabihin kay lola. Hindi, simple lang naman. Ikaw ang maghuhugas ng plato. Alalahanin mo si Bibe. Uy, sige pa, huwag mo sasabihin kay lola. Di hugas. Sa araw-araw, ganun ang ginagawa. Maghugas na kayo, maglinis. Sasabihin ng ate, Boknoy, si Bibe. Madaling salita, bina-blackmail. Aba, alam nyo, hirap na hirap siya, pagod na. Kaya naisip niya, ayoko ng ganitong buhay. Ate, ba't ginaganyan mo ako? Ayoko ng ganito, kanya. Magtatapat na lang ako kay lola, kung paluin ako, bahala na, pero ayokong ginagawa mo, inaalipin mo ako. Lumapit kay lola. Sabi niya, lola, ako may sasabihin, may nagawa po akong kasalanan. Sabi ng lola, alam ko, apo. Dahil nakita ko rin ang nangyari. Ganun ho ba, lola? Oo, anak, pinatawad na kita, apo. Hinihintay ko lang namang lumapit ka't magsisi. At lumaya siya, tuwang-tuwa siya. Hindi pa alam nung ate niya na nagtapat na. So, nung sabihin ng lola, maghugas na kayo ng plato, maglinis ang bahay. Sabi ni ate, Boknoy, si Bibe, sabi niya, ate, hindi mo na ako pwedeng takutin. Sinabi ko na kay lola, pinatawad na ako ni lola. Madaling salita, hindi na siya alipin ni ate. A simple funny story can remind us. Sabihin mo o hindi sa Diyos ang nagawa mong pagkakasala, alam na alam pa rin niya. At sinasabi lang niyang inaantay lang niya ang iyong paglapit, tunay na pagsisisi, handa ang kapatawaran ng Panginoon. Gusto kong i-anunsyo, masarap mabuhay ng malaya. Well, let's give the Lord a better clap of praise. Hallelujah! Repent from your sins. Bakit mo pinagtatagal? We've got cases here, we praise God. Hindi mo masisisi yung iba kasi nga yung kulturang nadatnan, uso ang live-in, and they think it's cool, it's okay. Pero naanyayahan ng mga nagmamahal sa kanila, narinig ang glorious gospel of Jesus Christ, tinulungan ng mga life group leaders, tribe group leaders, ES coordinators, gently, lovingly. Ba't ba pinagtatagal natin ito? Kaya pala hirap na hirap tayo sa buhay. Sarado ang langit sa atin. Alam niyo, ilang cases na yung ganyan. But now, they got married,
ngayon bukas ang langit sa kanila. Purihin ang Diyos. So yung bagay na hindi tama pwedeng ipatuwid at ang Diyos naman, sasabihin niya, mahal pa rin kita, tutulungan kitang itama ang buhay mo. Purihin ang Panginoon. Let's give the Lord a better, bigger clap of praise. Hallelujah. Resolve to humbly come to God, repent from your sins, return to God. Nehemiah 1:9, but if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I've chosen for my name to be honored. Babalik ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Lalampasan ko na sana pero maganda ho kasi yung patutuo eh. May kapatid tayo sa Angeles na i-share ko last Wednesday during the revival, faith revival. Magpapakamatay na ho kasi bat-bat ng utang, biyahera sa Angeles City. At hindi na mabayaran yung kanyang pinagkakautangan. Alam niyo, naisip, magpakamatay na lang. Iinom na lang daw ng maraming sleeping pills kasi ayaw maglaslas dahil masakit daw. At least kung ito, hindi ko na alam, kakatulog lang ako. So, hindi alam ng asawa, hindi alam ng mga anak, yun na ang plano. During that time, may programa pa ho ang Jesus the Healer, hating gabi, IBC 13. And during that time pala, yung mga ganong panahon, ang dami nagpapakamatay sa bigat ng mga problema sa buhay. So naisip niya, bago siya magpakamatay, nakahanda na lahat. May sulat na nga siya sa kanyang mga loved ones eh. Ika, maglibang nga muna ako. Total, bago ako mamatay, maglibang muna. Binuksan ng TV. Pagkabukas, Jesus the Healer. At ang preaching ni Brother Reddy, Biblical Keys to Prosperity. Yun ang kanyang problema. Bagsak sa utang nga eh. Ala ng pag-asang nakikita na makakaahon sila. Alam niyo po, nakita nung una, walang gana. Maya-maya, nakaka-interest. Sinihipon ng Santong Espiritu. Kumuha ng notebook, kumuha ng ballpen, nag-take notes pa ng mga steps to biblical prosperity. Paano ba mababasag ang sumpa ng kahirapan sa iyong buhay? So, faith, principle of tithing, the biblical steps. At higit sa lahat, talagang isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. So nakita niya, yun ang sagot. Make the long story short, he made Jesus the Lord of her life. Wala pang JIL Pampanga noon, pumupunta pa siya sa Arroyo High School nung nandoon pang JIL pag Sunday. Nakita ng Diyos yung kanyang seriousness. Make the long story short, binasag ng Diyos ang sumpa ng kahirapan sa kanyang buhay, na-bless ang business, nakabayad sa mga pagkakautang, na-bless ang pamilya, naging successful na negosyante. Bakit ko alam? Ninang namin eh. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya ng Diyos palitan ang istorya ng buhay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, inability, yes, but tap into God's ability. The last one, inaction. From inaction to moving into God-empowered actions. Inaction simply means the lack of action when some is expected or appropriate. Kawalan ng aksyon, lalo na ng karampatang aksyon. So Nehemiah didn't just sit idly. Hindi siya basta umupo na walang magagawa. Meron siyang compassion sa mga tao, yes, pero hindi siya basta na awa, meron siyang ginawa. Pakibanggit ito, awa, gawa. Huwag natin paghiwalay ng dalawang ito. Tamang may awa ka, pero dapat meron ka ring gawa, karampatang gawa. While there is nothing impossible with God, the Lord ordained that we participate and cooperate with Him. Dahil binigyan niya tayo ng karapatan at kakayanan upang magpasya. Everybody say, magpasya. Look at this. Hinati ng Diyos ang dagat na pula, pero kailangan tumawid ang mga people of God. Sabi ng Lord, the land, the promised land is yours, but God's people should still conquer it. So therefore, we need to put action to our
faith as well. God gave us wonderful promises. He wants us to operate in faith. He wants us to step in faith and to stand in faith and turn our situation from impossible to possible. Hallelujah. From problems to promotion. Hallelujah. Give God praise, people of God. Amen. So, ang dyablo gusto niyang manatili sa bondage ang tao. Gagawa siya ng iba't ibang dahilan, kukumbinsihin niya ang tao na hindi na mababago ang kanyang kalagayan, gagamitin ng mga false doctrines, belief systems, and many others. Bakit yun ang lifestyle at gagayahin, gaya-gaya po tumaya. All kinds of deceptions gagawin ni Satanas para wag kang makaalis sa iyong kalagayang yan. Pero salamat, ang Diyos naman pala, hindi yung parang tinatapon ka, kundi inaabot ka pa. Ang dyablo, uutuin ka. Ganyan. Pero actually, sinisira ka niya. Ang Panginoon hindi. Sisikapin ng Diyos, aabutin ka talaga. So may awa ang Diyos, at hindi lang sa may awa, bibigyan ka pa niya ng kalakasan. Purihin ang Panginoon. God is all for us. Amen. Oh, wonderful Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Wonderful God. But we've got to put action to our faith. Look at this, James 1:22. But don't just listen to the word. Don't just read the Bible. What should you do? You must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourselves. May gagawin ka. Bakit napagtatagal ang problema na dapat ay huwag magtagal? Samantalang sasamahan ka naman ng Diyos. So when you begin to understand these things, lalakas ang loob po natin. Don't just listen to the word, do what it says. Gusto ko pong i-anunsyo na si Juan Tamad ay born again na. Siya ngayon ay born, Juan Masipag na siya ngayon. Amen? Si Juan Tamad, di ba, hinihintay yung bayabas malaglag. Naunahan ng ibon. Hindi. Si Juan Tamad, aakyatin yung bayabas, magtatanim pa yan para siya'y umani ng mas marami. Pakibanggit sa yung katabi, born again na si Juan Tamad. Get this, please. Simple truth years back when I was meditating on the story of Nehemiah. There are problems, it's in the PowerPoint, that remain problems, not because they're not solvable, but because they're simply left there as they are. May mga problema na nananatiling problema, hindi naman sa dahil walang solusyon, kundi dahil pinabayaan silang manatiling problema. Ang iyong emotional weakness ay hindi naman ibig sabihin hindi solvable yan eh. Solvable yan, pero pinabayaan mo kasi na yan ang manguna sa buhay mo. Why don't you begin to say, Lord, this is my weakness. I want to overcome this, Lord. Now you'll just be amazed. Ang Espiritu ng Diyos mas malakas kaysa sa iyong emotional weakness. So I've counseled so many people that when they begin to apply God's Word, nakawala po sila sa kumunoy ng discouragement. They learn how to fight the good fight of faith. They now learn how to step in faith and to stand in faith. So, why is it taking too long? Bakit tumatagal ang marital problems? Bakit pinagtatagal na hindi nag-uusap? 1 year na, 2 years na, hindi pa rin matinong mag-usap. Bakit? Some problems because of fried chicken. Fried chicken. Pride. Lamunin si pride. Magiging lasang hamon yan. You step in faith, darling, I'm sorry. Can we talk? Ayain mo sa Starbucks. Really show that you repent anumang pagkukulang. Bakit nagtatagal ang mga bad habits na pwede namang mahinto? Bakit 5 years pinagtatagal na ikaw ay manunugal pa rin? Na you know that it's not helping you, it psychologically satisfies you, but you know it's not a good habit. Sinisira nito ang karakter. Sa habag ng Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon, pwedeng lumaya tayo.
huwag patagalin ang problema. Purihin ang Panginoon. That is inaction, being overcome. So, may awa ang Diyos, may pag-asa ka pa. That's the first one. From indifference to being aware of God's compassion. May kalakasang laan ng Panginoon para sa iyo. Move from inability to tapping into God's ability. May mangyayari pa sa buhay mo sa tulong ng Panginoon. From inaction to God-empowered actions. I'm excited to hear powerful testimonies in our congregation na mga buhay, Pastor, dating ito ang buhay ko, pero ngayon itong ginawa ng himala ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Tatayo po tayo sa presensya ng Panginoon. Glory be to God. He can transform and restore your life when you step in faith, when you stand in faith. Uncompromising faith attitude. Meron pong magandang lumang awit dati. Marami sa atin hindi na alam. Ang lyrics, are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life and at the feet of Jesus, lay them down. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all. Give them all to Jesus. He will turn your sorrow into joy. Sa Tagalog, yung isang portion, kung walang sigla ang iyong buhay at para bang paikot-ikot lang ang pangarap mong walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan. Ibigay ang lahat. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak na bigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Ang ganda po ng lyrics na to. Like another lyrics, di niya sinabing laging may araw o kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok mat hirap ang magbanta. Give them all to Jesus. Give them all to Jesus. Kahit nabigong pangarap, nabigong relasyon, sakit, poot, takot, give them all to Jesus. And you'll just be amazed, you can be set free. Palapakan po natin minsan pa ang Panginoon. Step in faith and stand in faith. Bow your heads, please. Glory be to Jesus. Glory be to God. I trust the Holy Spirit stirred up something in your heart. Hindi pala ako kinakalimutan ng Panginoon. Kahit ako'y nagkulang, hindi pa rin niya ako kinakalimutan. At nais niyang ako'y makaalpas sa ganitong kumunoy na aking kinasadlakan. And when you do that, He will touch you. He will cleanse you. Kikilos ang kanyang kamay at kapangyarihan. But you really have to impress to God that you're really coming before Him. Inilalapit mo ang buhay mo ng totohanan sa Panginoon. No, He's not condemning you. He's reaching out on you. Ayaw niyang manatili ka sa sirang sitwasyon. O sa isang sitwasyon, maybe you're doing good, but you're not growing up anymore. You're not moving forward anymore. Even very good vision and dreams, kapag pumasok yung indifference, yung vision and dreams, wala na ring dating. Parang normal na lang. But when the Nehemiah spirit and anointing comes, life will make sense. May magandang mangyayari pa rin sa buhay ko. Sa habag, kapangyarihan, at tulong ng Panginoon. Nakatas po ang kamay natin sa presensya ng Diyos.
Those of us who are saying, I want God and His hand in my life. Hindi ko tatanggapin ang mga nasira sa buhay ko. Sasampalatayanan ko ang Diyos sa magitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya niya akong pagalingin, paghilumin, buuin. There are some of us who came here, you feel so scattered. Hindi mo alam, sumasambulat ang iyong buhay. The Lord can help you to be gathered, to be collected. Kaya niyang buuin ang mga nagkapira-piraso sa iyong buhay when you give them all to Jesus. Your hand is lifted to the Lord. We can sense His presence. Maging kayo po na nasa overflow space. Ako po'y nananalangin kanina. Lord, yung mga dumating na may iba't ibang bigat, kinakaharap sa buhay. Tanging kayo makapagbibigay ng pagkaibsan ng kabigatang nadarama. And the Lord knows what you're going through. The Lord knows ang iyong mga tiisin. And He loves you. And He wants you to come to Him this morning in a very serious, solemn, and special way. Would you follow this simple prayer? Sabihin nating lahat, Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nadama ko ang iyong presensya. Nadama ko yung presensya. Nadama kong nangungusap ka sa akin. Nadama kong nangungusap Kung pinahintulutan ko man Kung pinahintulutan ang mga spirit and attitude na ito, ang mga spirit and indifference, inability, inaction, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, nadarama ko, binabasag mo ang mga puwersang ito. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong May magagawa ka, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Walang imposible sa iyo. Siyasatin mo ng aking puso. Siyasatin mo ang aking Anumang pinahintulutan ko na compromise, anumang sala, anumang karumihan, tinatalikuran ko po ito. Lumalapit ako sa iyo. Sumasampalataya. Kaya mo po akong palayain. Kaya mo akong baguhin. Ang iyong ginawa sa kapatid na Beatrice, magagawa mo sa akin, Panginoon. Lord, I believe. Lord, I praise you. Lord, I declare, you are my God. You are my strength. You are my restorer. You are my refuge in this life. And I trust you. And I praise you. If you believe God is touching you today, give Him praise. Hallelujah. Welcome on, people of the Lord. Oh God, in the name of Jesus, we sense a stirring of your Spirit in our hearts. We sense that faith is rising up among your people. May pasya ang iyong mga anak na sila'y hahakbang sa pananampalataya. May plano at mayroong gagawing pagtindig sa pananampalataya, Panginoon. And you will honor the faith of those who will apply your word today. Thank you for the spirit of deliverance. Thank you for the anointing. Hallelujah. In the name of Jesus. And we lift to you, Lord God, these precious elements in our communion. Isang pagpapatibay na kami ay kasama sa mga benepisyaryo ng iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ayaw mo na manatili kami sa sumpa. Binabasag mo ang mga sumpa sa buhay upang kami mabuhay sa ilalim ng iyong pagpapala, Panginoon. Anumang sumpa sa pinansya, sumpa ng sakit at karamdaman, sumpa ng pagkawasak ng mga relasyon, sumpa ng pagkasira ng mga mabubuting panaginip, sinisira mong lahat ang mga sumpang ito, Panginoon, at ipinadadaloy mo ang iyong kapangyarihan. Lord, all together as a church family, we declare, we believe, hallelujah, may magagawa ka, Panginoong Diyos. O sa pangalan ni Jesus, bless these elements, Lord, ang mga tinapay na simbolo ng iyong katawang nabugbog sa krus ng Kalbaryo at nalatayan, Panginoon, that brings healing to our bodies. At ang iyong banal na dugong nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, symbolized by the fruit of the vine. Lord, bless these elements, and as your people are partaking it in faith, we activate our faith. Hallelujah! Ipadadaloy mo ang mga himala, ang iyong mga pagpapala sa pangalan ni Jesus.
We love you and we praise you. This is our faith. This is our declaration. In Jesus' name, all will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Diyos. You may be seated. Habang dinidistribute ang mga materials, let us worship the Lord. Hallelujah. Siya'y Diyos ng himala. Yes, Lord. Yes, Lord. Be in the spirit of worship and faith. Yes, Lord. Yes, Lord. Ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Ikaw ay Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na himala. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Ngayon at kailanman, Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Yung pong mga sumusubaybay through online, you may want to participate. Have something, a bread. Kung wala kayong bread, rice, at saka any kind of juice. Kung walang juice, kahit tubig. Do it in faith. Ikaw ay Diyos. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Noon at kailanman. noon at kailanman, Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Thank you, Lord Jesus. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Itaas po natin ang mga tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you. The Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread. When He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." The mention of the word body broken to you is so that ang ating mga broken lives could be made whole and could be healed. Ganun kakamahal ng Diyos. Huwag mo itong pagdudahan. Hindi Kanya kinakalimutan. Atin pong kainin ang mga tinapay. In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Even to the point na tumulo ang banal na dugo ng kordero ng Diyos, maligtas lamang tayo. He did it. Never, never doubt, God is for you. God wants to transform you. Atin pong inumin ng may pasasalamat at pananampalataya. Thank you, Lord Jesus. Let's declare our confession of faith. Everybody rise in the presence of the Lord. Everybody say with me, Lord Jesus Christ, Lord Jesus I give you praise and thanks. Salamat, Panginoon, sa magitan po ng iyong sakripisyo, ako'y naligtas, napatawad sa aking mga kasalanan, lumaya mula sa gapos ng kadiliman, gumaling sa aking mga karamdaman, nawasak ang mga sumpa upang matanggap ang iyong pagpapala. Bukas na langit, Panginoon. I confess and declare, I will build and develop
an uncompromising faith. In this generation, I will step in faith. I will stand in faith. Jesus is my Lord. Give Him praise, people of the Lord. Siya'y Diyos ng himala. Come on, express your faith. Sing your faith. Honor the Lord. Expect His miracle. Salamat o Diyos. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. For all of us expecting God is doing something and He will do something. Thank you, Lord Jesus. Sa huling pagkakataon, I know you can sense His power. Ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang babago. We love you, Lord. We love you, Lord Jesus. Kapangyarihan mo'y Jesus, Ikaw ang Diyos na himala. Jesus, Ikaw ang Diyos na himala. Jesus, Ikaw ang Diyos ng himala. Lahat ng pinagpala ng Panginoon ay magpuri, magpasalamat sa Diyos. I can sense the presence of the Lord Jesus. Salamat po, Diyos. Selyuhan niyo po, Panginoon, ang inyong ginawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lubos kaming nagagalak, Panginoon. Napakatotoo mo sa amin. Salamat, O Diyos. Kakampi ka namin sa buhay. Anumang bigat ay yung pinapawi, Panginoon. You're giving your people all the needed hope that they need. Excited po kami sa mga patotoong maririnig namin. Not just Bea Chris, but all of your people. Miracles of breakthrough, of changed life, blessed marriages, blessed children, blessed finances, blessed na mga relasyon. Pinupuri ka po namin. Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And all will joyfully shout and say, Amen and Amen. God bless the victorious people of God. Good morning po. See you next Sunday.